Hello, good morning mga kapista. For today's video, sasagutin ko lang yung nag-comment. Boss, pwede po ba magpalit ng tubig 100%? Kung mineral naman po, yung tubig. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Kung pwede nga bang gamitin yung mineral water sa mga aquarium natin o sa mga isda natin. Yung kasing pag tinawag natin na mineral water, ito yung mga tubig na nanggagaling doon sa kailaliman ng lupa. Hindi natin po pwedeng basta-basta gamitin sa mga isda natin dahil nga sobrang taas ng mineral nila. Ang po pwede natin gamitin ay yung purified water na nasala na galing sa mga refilling station. Pwede din naman na halimbawa stock water or tubig gripo. Kung pwede naman gamitin yan, basta stock lang muna natin. 3 days, 4 days, or kahit 1 week. Mas maganda para mawala yung mga chlorine or iba pang mineral. Kapag kasi yung mineral ang ginamit natin sa mga isda natin, kung pwedeng makasama ito. Dahil yung mga mineral water, mayroon niya mga magnesium, calcium, then mga potassium. Then kung mapapansin nyo rin, pag tinikman nyo yung mga mineral water, meron siyang lasa. Compared dun sa purified water lang na nasala na, sa refilling station, wala siyang lasa. And mababa na rin yung mineral niya. Dito kasi sa shop, ang ginagamit ko talaga, tubig gripo. So yun, kung sasabihin nyo naman, galing naman yun sa ilalim ng lupa. Pero may mga dinaanan na yun. Tulad ng halimbawa, yung mga tubo niya o yung mga tangke. Then lalo na sa mga water district, diba? Naglalagay sila ng chlorine para mapalinaw o malinis yung tubig. Pero kung minsan talaga, dahil nga sa paglalagay ng chlorine, then yung mga dinaanan ng tubo at tangke, kung pwedeng tumataas na din doon yung TDS or yung Total Dissolved Solid. Okay, so yun lang naman ang pagkakaiba ng mineral at yung purified water. And about naman doon sa pagpapalit ng 100%, dito kasi sa shop, talagang hindi ako nagpapalit ng 100%. Magpalit man ako, pinapalipas ko muna ng mga 4 days or kaya naman 1 week bago ko ulilagyan ng isda. Kaya nito, yung mga isda ko dito, kung mapapansin nyo, hindi na siya sobrang linaw. Gagawin ko dyan, 30% lang o kaya 50%. Depende nga yun sa dami ng isda at depende na rin sa taas ng TDS niya or yung Total Dissolved Solid. Pwede tayong mag 100% water change. Ang gagawin lang natin, ang gagamitin natin tubig, purified water. O kaya naman tubig gripo na na-stock muna natin ng mga 1 week. Then, ang gagawin nyo, tatanggalin nyo yung isda. Yung tubig na to, ilagay nyo muna sa isang lagayan. Then, ilagay nyo doon yung isda. Ilagay nyo ng tubig. Then, tatapon yung tubig dito, huwag nyo muna itapon. Ibig sabihin, yung mga filter natin, huhugasan muna natin dito sa tubig din na galing dito sa aquarium. Then, halimbawa, nilagay natin tong isda na to sa ibang lagayan. Isama nyo yung mga filter. Then, pag nalinis nyo na yung aquarium, nalagyan nyo na rin ng tubig, stock water or purified water, pwede nyo na ibalik yung isda. Pero i-acclimate nyo muna uli. Then, yung filter naman, hugasan nyo dun sa pinanggalingan ng tubig. Pagkahugas, ibalik nyo agad para hindi mamatay yung mga beneficial bacteria. Then, kapag naman nag 100% water change kayo, ibig sabihin, nabawasan na yung mga beneficial bacteria doon. Posible na sa loob ng 2 o 3 araw mag-cloudy yung mga tubig natin. Kasi nga, hindi na siya fully cycled. Kasi nga, nakapag 100% water change na tayo. Hindi gaya ng 20 or 50% lang, nandun pa rin yung mga beneficial bacteria. Yung mga beneficial bacteria kasi sila yung lumalaban sa mga bad bacteria or tinatawag na ammonia. Okay, so yun lang naman mga kapista, no? Mukhang napahaba na yung sinabi ko, pero sana nakatulong at naintindihan nyo sana. Pwede tayo mag 100% water change, basta gawin nyo lang yung tamang proseso para pag binalik yung mga isda natin, hindi sila ma-water shock at hindi sila mamatay. Okay mga kapista, kung may mga hindi kayo naintindihan, paki-comment na lang din dyan. Try din natin na sagutin pati sa napag-aralan niya at na-experience ko na rin. Guys, pakipalo na rin kung hindi pa nakapalo para ma-update ka rin sa susunod ng mga video. Okay mga kapista, happy peacekeeping!